Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Habagat na po, opisyal lang idineklara ng Pag-asa ngayong araw ang pagsisimula ng panahon ng habagat o yung tinatawag nga nating southwest monsoon. Pero pag nilinaw ng Pag-asa, hindi pa raw po panahon ng tag-ulan. So, parang nakakalito, di ba? Habagat na pero hindi pa tag-ulan. Yan ay dahil hindi pa nasasatisfy yung criteria ng Pag-asa para sa onset ng rainy season o yung pagpasok na ng panahon ng tag-ulan. Hindi pa nasasatisfy yung dami ng naitatalang pag-ulan, mostly dito sa western section ng ating bansa. Pero malapit na po yan. Anytime this week hanggang next week, if magtuloy-tuloy na yung ating mga pag-ulan, ayan, maaari na pong mag-declare ang Pag-asa ng pagsisimula ng onset ng rainy season o panahon ng tag-ulan. Pero ganun pa man, ito pong habagat at yung ating frontal system ay nagdadala na po ng maulang panahon sa malaking bahagi na po yan ng Luzon. Ngayon, talakayin na natin yan. Ito po yung ating tinatawag na frontal system. Nandito banda sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ayan. So hanggang dito po yan. Nag-extend po yan dito. Ito naman yung ating inflow ng hangin na southwesterly. O yan po yung ating habagat o southwest monsoon. Ito pong kombinasyon nilang dalawa ay nagdadala po ng maulap at mga posibleng scattered hanggang widespread rains. Kung malawak po yung ating thunderstorms, malawak din po ang mga pagulan yan. Particularly dito sa mga areas ng Luzon, sa ilagang bahagi nito. Yan, lalapitan natin. So, may mga nararanasan na tayong thunderstorms dito po sa western section ng Luzon, itong mga nakarang araw pa. Pero ngayon, mas tumitindi po yan. Maulap po ang panahon natin at meron tayong mga possible na mga pagulan at thunderstorms dito sa extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes, Ilocos region, Abra, Apayao, maging dito sa ilang areas ng Cagayan. Ito pong mga kulay pula, yan ay mga flare-ups ng thunderstorms. May mga areas po na may butas din pero mostly overcast po tayo sa buong northern Luzon. Kasama rin po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera. Kaya sa mga magbabagyo this weekend, ayan, expect na rin po tayo ng mga scattered rain showers at thunderstorms. Ganon din po ang ating aasahan. Dito nga rin po sa Ilocos region, kasama na po dyan ang mga areas ng La Union at Pangasinan. Doon naman sa mga magbi-beach, kahapon may mga thunderstorms tayo dyan. Hanggang ngayon, patuloy po yung mga possible thunderstorms dyan. At medyo gumagalaw na rin po yung ating dagat dahil nga doon sa hangin o inflow ng ating habagat or southwest monsoon. Mag-enjoy pa rin naman tayo sa beach pero mag-ingat po tayo if ever meron tayong mga thunderstorms at medyo malakas yung agos o current ng ating dagat. Maliban dyan, ito rin pong western section ng Luzon, ito pong areas ng Zambales at Bataan, maging dito sa area ng Tarlac at Pampanga. Yan, meron tayong mga possible scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. If ever titingnan nyo itong mapa, mostly yung ating pagulan concentrated sa west section nito. Nahahati kasi yan ng mga kabundukan ng Sierra Madre. Ito pong mga west or western section, yan po ang mga areas nga ng Pampanga, Tarlac, Bulacan, yan, some parts ng Nueva Ecija. Although yan, may mga maninipis na kaulapan dyan, meron din po tayong chance na mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Ganon din po ang ating panahon, ilapit pa natin dito sa Metro Manila ngayong weekend. Mostly, mas maula po yung ating panahon. Tumitigil naman yung ating pagulan. Hindi naman siya ganun kalakasan pang habagat. Pero dahil pa rin doon sa ating habagat, at kung mapapansin nyo, mabilis din yung kilos ng ating mga cloudiness. Kung titingin kayo sa taas, parang dumadaloy din yung ating ulap. Yun na po yung malakas na hangin habagat. In turn, ayan, mas maula po ang panahon natin ngayong weekend at possible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. At minsan, may kasama rin po yung thunderstorms. Pag sinabi pong scattered, hindi na po, or not necessarily afternoon or evening yan. Pag scattered, any time of the day, pwede pong umulan. Pero may chance nga na may butas din po yung ating mga cloudiness. Or sumisilip din po, paminsan-minsan yung ating araw. Pero relatively, bababa din po yung ating temperature. Dahil nga, sa pagpasok na rin po nito ang ating panahon ng habagat or southwest monsoon. Pero again if ever wala tayong mga pagulan, mainit at malinsangan pa rin po. Mas maulap lang tayo ngayon at mataas ang tsansa ng pagulan. Ganun din po ang ating aasahan sa mga areas, nakarating lugar ng Metro Manila.
Ito po mga areas sa ibaba nito, ang Cavite, Batangas, some parts ng Laguna. Ito rin pong areas ng Mindoro, Marinduque, Romblon, at itong hilagang bahagi ng Palawan. Possible din po ang mga scattered at kalat-kalat na pagulan dyan na may kasamang minsang thunderstorms. Yung ating mga pagulan, magpapatuloy din po yan. Teka, zoom out tayo. Magpapatuloy din po yan ngayong weekend. Ito po ay accumulated rainfall data. So, may mga possible rains pa rin tayo. Ito ay 24 hours rainfall. So, kung mapapansin nyo dito sa ating 24 hours rainfall, bukas, mostly yung ating mga pagulan, concentrated dito sa western side ng Luzon. Ito po ang mga areas nga ng Ilocos. Ayan. 24-hour accumulated rainfall. Ibig sabihin, sa loob ng 24 hours, ito na po yung pinagsama-samang ulan. Kaya mas matingkad po yung kulay dito sa western section. Kasi dyan concentrated yung ating pagulan. Ganun din po ang areas na Zambales at Bataan. Again, Ilocos, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ito pong mga areas na yan, although kukunti yung pagulan, possible din po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. Mimaropa yan, in Western Visayas, Panay Islands, some parts of Negros. Pero relatively, since mas mataas yung axis ng ating habagat, concentrated sa itaas na bahagi ng Pilipinas yung ating mga pagulan. Dito sa mga areas ng Visayas at Mindanao, mas mababawasan po yung ating mga pagulan dyan. Mga isolated lang o yung mga pulupulong pagulan at thunderstorms yung ating aasahan dyan. Ganon din po ang ating aasahan o magpapatuloy po yan hanggang sa darating na linggo. Yan. Ito na ang magiging prevailing weather system natin, yung habagat or southwest monsoon. Although hindi pa nga dinideklara ng Pag-asa yung official na pagpasok ng panahon ng tag-ulan, ito na ang habagat, ang magiging prevailing o yung ating weather system na in the next few weeks. Wala pa naman tayong nakikitang monsoon break na tinatawag o yung tinatawag na paghina ng habagat. So, ito ay sa Lunes, so meron pa rin tayong mga concentrated na pagulan dito sa western section ng Northern Luzon. So bago yan, bago tayo matapos, silipin muna natin ito. Ito si 91W Invest. Ito yung sirkulasyon na humila dito sa ating southwesterly wind flow na ngayon ay habagat na ang tawag ng Pag-asa. So ito po ay hindi na natin nakikita mag-intensify pa, napakataas na po. Para sa isang low pressure, napakataas na po ng pressure nito, nasa 105 millibars na. Dito po yan sa ibabang bahagi ng Hong Kong. Ito po ay nakasama na doon sa ating tinatawag na frontal system. So itong general area na ito, relatively mababa po ang pressure niyan. Kaya enhance yung ating habagat. Diyan dumadaloy yung ating hangin na nanggagaling dito sa southwest. So dumadaloy papunta dyan yung ating hangin. Kaya apektado tayo ng ating tinatawag ng habagat or southwest monsoon. So magtutuloy-tuloy pa yan in the next few days hanggang sa susunod na linggo. So again, sa mga lalabas ng bahay, mabibiyahe, magbabakasyon ngayong weekend, huwag po nating kalimutan magdala ng mga or ng pananggalang sa ulan. Payong, kapote, rain jacket. Yan. Expect tayo ng mga pagulan, particularly dito po sa general area ng Luzon, mostly sa western section ito. Yan. Doble ingat din po tayo if ever nakakaranas tayo ng thunderstorms. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa southwest monsoon o habagat. Muli ito po ang inyong weather tito, Alvin Pura para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.